Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa Mga kabatang Quiapo, kumusta? At welcome back sa aking munting channel. Abangan natin ang tinding serye, Coco Martin sa FVJ Batang Quiapo. Galit na galit si Rocky Boy habang kausap niya ang kanyang ina na si Divina. Nagbanta si Rocky Boy na may kahantungan si Tanggol sa paghihiganti niya. Sa gitna ng galit ni Rocky Boy, sinabi ni Divina na makakasama nila si Santino sa hapunan, ang kapatid ni Tanggol. Gulat na gulat naman si Rocky Boy. Hindi siya makapaniwala na magkapatid pala ang bumugbog sa kanya. Sa hapunan ng mansyon ng mga gerero, pinaupo ni Don Gustavo si Santino sa lamisa. Nagtaka na lang si Miguelito kung bakit nakasama si Santino sa pagkain nila. Sinigawan din ni Jackie si Santino dahil ilang beses na nga daw ito pinagsabihan na hindi pwedeng sumabay sa kanila si Santino. Dito na nagsalita si Don Gustavo. Sinabi niyang siya ang masusunod sa bahay na to at siya mismo ang nagpaupo kay Santino. Natahimik ang lahat habang si Erica ay napangiti na lang. Samantalang galit na galit naman si Divina sa kanyang asawa na si Brando dahil nag-uwi nga ito ng babae sa kanilang bahay. Hindi napigilan ni Divina na sabihin kay Brando na walang hiya. Alam naman ni Brando si Divina na payabang kung nagsiselos nga ba raw ito sa kanya. Ngunit iginiit ni Divina na hindi siya nagsiselos kundi nababaskusan lang siya. Kabilang banda, bago pa man ilipat si Don Julio sa City Jail, lumapit si Rigor sa kanya. Sinabihan niya na baka ito na ang huli nilang pagkikita. Habang sila Ramon at Tanggol handang-handa na sa kanilang plano at sapat na rin ang kanilang armas para sa kalaban. Pinangako ni Tanggol na hindi sila babalik hanggat hindi nila mailigtas ang kanyang lolo Julio at ang kanyang ina na si Marites. Habang nasa daanan ng mga kapulisan, nagulat na lang sila na may nakaharang na malaking truck sa kanilang dadaanan. Lumitaw si Tanggol mula sa truck na sumabog at may bit-bit na itong armas. Walang tigil na pinapaputukan ni Tanggol ang mga kapulisan hanggang sa unti-unti na itong natutumba. Matapang na hinarap ni Tanggol ang mga bala na papunta sa kanya. Hindi natatakot at hindi inurungan ni Tanggol kahit buwis buhay pa man niya ito, mailigtas lang niya ang kanyang lolo. Kinuha ni Tanggol ang atensyon ng mga kapulisan habang si Ramon ay unti-unti na ring papunta kay Don Julio. Tuloy ang bakbakan. Nakisabay na rin itong si Punggay para protektahan si Don Julio. Sa di inaasahan, nagkaharap itong si Hector Victorino at si Tanggol. Dito na natamaan ni Tanggol si Hector na siya ang dahilan kung bakit bumagsak si Hector. Napasigaw na lang si Punggay nang bumagsak na si Hector. Gustuhin man niyang barilin si Tanggol, ngunit hindi niya magawa. Tatanggalin kaya sa serbisyo si Punggay dahil sa pinakawalan niya si Tanggol. Yan ang ating pakatutukan at aabangan mga kaibigan dito lang sa FVJ Batang Quiapo. At huwag po sana ninyong kalimutan na i-like, i-share at pahingi na rin ng isang subscribe. Maraming salamat.